Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 22 to 28. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below, sa baba po ng video. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ating isipan. Energy reading tayo ha. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. This your energy, it's good. Oy, inner goddess, wow. Awakening the goddess within you. True dance, self-care, and appreciating your divinity. Siguro iba sa inyo, mahilig kayo magsaya, you love music, di ba? Kaya ganun din. Kumbaga, i-express mo. Siguro when it comes kasi sa iyong inner goddess, dun mo siguro na i-express sa music, sa dance, sa songs, if ever kung may mga talented na person dyan, no? Diba sa inyo, maaring dun nyo na-express yung inyong sarili. Kumbaga. Undying love, oh my God, the love you have shared is eternal, regardless of the situation, regardless of the situation. Pero alam mo dito, meron kang isang sitwasyon na hanggang ngayon is hindi mamatay-matay, ibig sabihin. Diba? Maaring pagmamahal mo sa iyong someone, di ba? Na hanggang ngayon kung kayo is nagkahiwalay, nagkakabalikan, hiwalay, balikan, o kaya nagkahiwalay man kayo, handun pa rin na naiisip mo pa rin siya. Yan ang nakikita ko. Or syempre, handun pa rin kasi andito rin si unconditional love mo. Love yourself, other in every situation, no matter what the outward appearance may be. Ibig sabihin din, sinasabi rin dito na kung ano man masama man yan o mabuting tao, mahalin mo sila. No, isa rin yun. Siyempre, yung sarili mo rin. Mahalin mo rin yung sarili mo. Alam ko naman na you love yourself Kasi wait comes pa lang dito kay inner goddess na nagsho-show naman siya. Kumbaga, passionate ka nga no? Yun. Pero beautiful to kasi marami siyang flower. Ibig sabihin, talagang pag nagmahal ka talaga, love, diba? Ang nakikita ko nga sa'yo, pag nagmahal ka, sana hindi puro self, ha? Sana hindi ganun. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na mas mahal mo yung sarili mo, pero mahalin mo rin yung sarili mo. Magmamahal ka rin lang, equal, in a equal situation. Yung walang lamangan, walang dayaan, ganyan. Siyempre, huwag ka papalamang. Meron tayong 7, 17, 26, 35. Baka connected ka sa mga numbers na yan. Meron tayong Libra, Virgo, Gemini, Sagittarius, and Scorpio. Okay, you look to the future naman sa nakita ko. May tukso. Ingat lang mukhang iba sa inyo kung may bagong darating sa buhay nyo, or may na bagong kayo makikilala, someone, medyo baka tuksuhin kayo nito, no? May mga tukso. Kumbaga, hindi lang person sa nakita ko. Kaya rin siguro lumabas dito, si inner goddess siya kasi undying love. Kasi may mga tuksong darating sa buhay mo. Siyempre, not only for a love yan, tukso when it comes sa mga, alam mo yung pagiging, yung masyado kang naglalabas ng pera, isa rin yun. No? Pero tatandaan nyo, may unconditional love tayo, no matter what, no matter what the outward appearance may be. Sino man yung tao na yan, yung mga nakaaway mo man yan, diba? Mahalin mo pa rin. Kahit na masama sila. Kung hindi ka nila mahal, okay lang. At least minahal mo sila. And the reward, makukuha mo kay universe, kay love, kay Lord, di ba?
Yun. Nalalab ko, ano kami close ni Lord. Sabi ganun. Kasi nalalab ko si Lord. Pero I love naman Lord, syempre. Yun, mag-ingat ka sa may mga sana hindi ikaw, syempre, merong mga pangliling lang, may nangliling lang, may pangliling lang, may mangliling lang. Basta ganun, kung past, present, future, ano mo yun. No, baka maling lang ka. Ingat ka lang din. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, may tao na there's a cheating, no? Kumbaga, ako nakikita rin sa iyo. You're starting a new beginning or may mga bagay na maaring gusto mo nang simulan, na maaring iba sa inyo o gustong simulan o may mag-uumpisa sa buhay mo na pangyayari na maaring kailangan mong pag-aralan, kailangan, baka may, halimbawa sa trabaho, di ba? Nagkaroon ka ng responsibility, tapos sabihin, oh, ito, pag-aralan mo tong isang corner na to, ganyan, baka ganun, di ba? Baka may binibigay sa'yo na na dapat mong alamin, i-research, pag-aralan, ganyan. And then, syempre, andito rin yung mga situation na may mga tao din na, alam mo na yung walang trust sa'yo sa nakikita ko dito. Yun. So, iba sa inyo, siguro, hindi nga, baka mag-aaral kayo, may mga situation na i-research nyo, baka thirst of knowledge kayo, ganyan. Marami rin sa inyo mahilig sa kape. Kape is life. Magkakaroon ng transformation, magkakaroon din ng paglipat. Hindi ko alam in what way. Maglilipat ka ba ng trabaho, place, pang-umaga, pang-gabi, pang-umaga, pang-tanghali. May mga ganong situation. May paglipat ako na nakikita sa iyo. No? And then, syempre, sa iba sa inyo is meron kayong isang bagay na pupukusan this time. Ganyan. Kumbaga, siguro, andun yung confidence mo na kailangan mong matuto o kailangan mong umpisahan yung bagay na yun, yung sitwasyon na yun. Andun yung, kumbaga, there's a purpose, situation to begin, no? Ako nakikita sa iyo. And then, nandito rin yung iba sa inyo ay, iba dito, magkakaroon ng shifting magkakaroon ng pagbabago when it comes sa either sa relationship yan or sa trabaho mo. Yan na nakikita ko dito. Sa work or your profession, ganyan. Baka iba dito magiging, na kayo, stable na kayo sa trabaho nyo, o kaya mas pa magkakaroon ng mga new contract, maaring ganun sa iba, no? O kaya hindi na yung magkakaroon ka na ng, you want na ng settling down. Sa nakita ko, maaring yung bagay na yun, pinag-aaralan mo na gusto mo na ng magandang buhay, gusto mo na mag-settling down, wala na kung gusto mo na mag-asawa, di ba? O kaya, o yung mga single lang naman yun. O kaya yung mga gusto mo na ng, halimbawa, gusto ko na ng ganito, gusto ko na ng bahay, gusto ko na makaipon ng pera. May mga ganang sitwasyon. Kung magana doon din yung you look to the future. Iba sa inyo, alam niyo, iba sa inyo, nagtataro reading kayo. Maaring iba sa inyo, may mga pinag-aaralan kayo, baka nag-aaral kayo mag-tarot reading, ganyan. O kaya meron kayong, baka ito na yung umpisa, no? Baka gusto nyo na umpisahan o umpisahang muli yung pagta-tarot reading. O kaya mahilig lang kayo manood ng mga tarot reading. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga merong pagtulong. Hindi ko alam kung may tutulungan ka o may taong tutulong sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May pagtutulungan. Siyempre, may mga positivity happen naman sa buhay mo. Iba dito extension. May mga growth and luck, achievement, situation happen sa buhay mo. Ibig sabihin, may mga magtatapos na talaga into your life. Yun ang nakikita ko sa inyo. May movement no? Kung nakikita sa inyo. Tingnan nga natin yung huwag kang magtitiwala agad kasi baka may mga tao ka na makilala na mga bago na magtiwala ka agad, hindi dapat. Pag-aralan mo muna kung sino silang tao. Huwag ka agad-agad kwento ng kung ano-ano, sabi na kung ano-ano. Kasi ang nakita ko sa kanila ay hindi sila totoong tao. Kumbaga, sabi, ano yung sila ating bulto? Kumbaga, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Anong energy ni Gemini this week? Energy ni Gemini this week, universe.
Anong ibig niyo po sabihin? Ano yan? Thank you. Okay, ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ka daw stable. Siguro mapanghinaan ka ng loob. Ganyan. Hindi ka stable, medyo may pagka-weak ka, hindi ko alam kung magkakasakit ka or ano, or tatamarin ka, or hindi ka lang, o baka wala ka lang sa mood, diba? Pero, deep inside, ang weak mo, pero ang nakikita ko sa'yo, ipapakita mo yung strong personality mo sa labas. Yun nakikita ko. Parang ikikip mo yung, i-hiding mo yung feelings mo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Magtatapang-tapang ka, ganyan, magpapakatatag kuno ka, ganyan. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay na kunyari nag-aaral kayo, kunyari nakapokus kayo, pero deep inside yung utak nyo, lumilipad kung saan-saan. Halimbawa, merong, sabi ko diba, kung may aaralin ka o merong kang tuturuan o kaya is may nagsasalita. Nakikinig ka sa kanya, uusap kayo, pero yung utak mo nasa ibang lugar. Yung ganun. Yun na nakikita ko sa'yo, energy mo. Sa'yo. Hindi naman siguro kayo lahat yan. Tingnan natin, ano ang parating kay Gemini? Kumbaga maraming nasa ibang mundo. Nasa ibang mundo. Nasa ibang lugar yung isipan mo. Ito sabihin ako sa'yo dito. Ibang hindi to energy. May tao dito na hindi ko alam kung nag-o-offer sa sa'yo or loved ones mo siya or someone into your life. Sabihin ko sa'yo, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, and we have the Leo. Itong tao na to, medyo may pagka obsessed, liar, unfaithful, makasarili, sakim, manggagamit. Ano pa ba? Kasi parang they pretending to love you eh. Or they pretending na gusto ka niya, mahal kita. Pero hindi eh. Hindi talaga. Sorry ah. Hindi ko alam kung sino to, pero yung elements na sinabi ko, balikan mo. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo. Or someone na maaaring kasama mo sa trabaho or karelasyon mo. Yun na nakikita ko. Unfaithful siya eh. Hindi ko alam kung ginagamit ka niya, pero ang nakita ko sa magagamit. Ganyan. Or there's a corrupt. Then, alam mo naman na iba-iba klase ang corrupt eh. Ginagamit ka niya because of something. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. May tao rin, sana hindi ikaw yung taong hindi stable. May tao kasi rin ako dito nakikita na hindi siya stable. Siyempre ito is strange kasi yung fire sign yan. Aries, Leo, Sagittarius, ganyan. Wala lang dito is sword. Yan. Fire sign, water, and earth sign. Ay, anak, gumen. Ingat kayo. Basta mag-trust ka lang sa intuition. May pagka-obsessive yung tao na to. Kumbaga, wala rin siyang pakialam. Ganyan. Halimbawa sa kasama, ay, lumabas si lovers. Sa iba sa inyo, lovers. Sa iba sa inyo, boss. No. Halimbawa, sa kasamaan mo sa, iba lovers ay, halimbawa lang kasamaan mo sa trabaho, di ba? They pretending na care siya sa'yo, pero totoo, wala naman siyang pakialam sa'yo. Di ba? Kumbaga, kinakausap ka niya, pero deep inside, who you? Ayun, gano'n. Anong parating kay Gemini? Example ko lang yun, sa iba dito karelasyon lumabas si lovers. Parating. Oh. Ay, ano ba
ba yan? Baliktad ate. Parating sa'yo. Parating sa'yo hindi maganda. Kasi ikakasyak mo. May mga sitwasyon na may magaganap. There's a revelation situation. Ako na nakikita sa'yo. Expected, unexpected. Magiging masyado ka emotional or hindi yung sitwasyon na need mong mag-trust sa intuition mo this time. No? Sa nakikita ko dito. Kasi, sabi ko nga dito pa lang, di ba, nabasa ko na siya. Hindi maganda. Devil, oh. Ang nakikita ko dito, may tao na aabusuduhin ka, or may tao na i-undervalue ka niya. Also, may tao na gagamitin ka o ginagamit ka lang. May tao na sakim o kaya there's a scam. Ako nakikita sa'yo. O kaya yung iba dito halimbawa may mga manghihiram, tapos hindi makabayad, o kaya may mga utang, hindi makabayad, o kaya iba naman sa inyo ay merong unpaid debit, mga ganyan. Ingat na lang kayo. Yun ang parating sa iyo. Sa nakita ko sa inyo dito. Four of Cups. Mag-trust ka sa intuition mo. Kasi lumabas kasi si Devil siya kasi dito. No? Kaya mag-trust ka. Ikakashock mo. As in, may mga shocking situation, ganyan. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, na baka mabigla ka, ganyan. May mga massive changes. Hindi man siya ganun ka-shock. Siguro may mga massive changes happen sa buhay mo this week, ganyan. May mga sudden massive changes. Either there's a calamity, crisis, maaaring madadamage yung pride mo, or you damage pride ng ibang tao, pride. Kasi mo, pride chicken. Pride, no? O kaya may mga kakaroon ng mga distraction, magkakaroon ng mga something disaster. Malaki man o maliit yan, no? May isang situation na basta halimbawa bigla kayong nag-away ng karelasyon mo, di ba? Bigla kayong nag-away ng kasama mo sa trabaho, bigla kayong nag-away ng best friend mo o ng close mo, di ba? Nagtalo kayo, hindi nyo in-expect. Mga ganun, may mga situation na ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Ano po dapat iwasan? May tao dito na hindi magiging sa iba sa inyo, bibigay ko, may mga tao na hindi magiging equal sa iyo. Maring bias or basta hindi siya equal, hindi siya magiging equal. Parang sa pagkain lang yan eh. Magkapatid, di ba? Yung sa mga kapatid, ang dami-dami niyang pagkain, pero sa iyo, akirampot lang. Mga ganun. Halimbawa, isa ang daming inuutos sa'yo, pero yung isa nakaupo lang. Ganun sitwasyon. Tingnan natin, dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Gemini? Ano po to, universe? Okay. Ito na nga. Okay, iwasan mo, Gemini, ang mga tao na ikakasakit mo. Yan, yung mga taong gano'n. Iwasan mo yung mga tao na insecure, mga tao na negativity, mga tao na ikaka-depress mo, mga tao na ile-let down ka or ikaka-let down mo, mga tao na disloyal, no? Don't focus to a darkness. Don't focus, huwag kang mawala ng pag-asa, sinasabi ito. Umiwas ka sa mga tao na moody, or mga taong narcissist, manggagamit, manggaganyo, nagpapanggap, pretending. Umiwas ka sa mga ganyan. I-research nyo yung yung narcissist. Umiwas ka sa mga tao na alam mo, kasi ka naman malakas naman yung mo instinct mo no? Yung mga taong manliling lang, maniling lang.
Mga tao na hindi makatotohanan. Iwasan mo yung mga tao na ano, yung sa sarili mo siguro iwasan mo yung pagkakaroon ng exaggerated thinking, ganyan. Iwasan mo yun. Or mga tao na ganun na ugali. Siyempre, isa rin yung pag magkaroon ka ng insecurity in life. Iwasan mo na hindi mo ma-accept yung mga lesson na matututunan mo o natutunan mo sa nakaraan. Kailangan mo, huwag mo kakalimutan yun. Diba? Iwasan mo na hindi rin maghigpit. Halimbawa, sa any situation, sa pera, sa sarili, in a relationship, sa mga action, decision, mga ganyan. Iwasan mo na magkaroon ka ng mental trap sa mga bagay o sitwasyon na nagaganap o nangyari o magaganap pa lang. Don't delay, syempre. Iwasan mo magkaroon ng delay sa mga bagay o sitwasyon na bukas na lang, tsaka na lang, mga ganyan. Siyempre, finish the unfinished. Tingnan natin, love. Sa love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man siya. Okay, when it comes sa love, tamo puro pentacle ka, oh. When it comes sa love, kung kayo magkarelasyon nito, tinatry nyo i-work out yung situation nyo, no? Yung relationship nyo sa nakikita ko dito. Mari iba sa inyo, kasamahan nyo to sa trabaho, hindi man siya totally love when it comes to emotions, love when it comes to a work, no? Sa iba sa inyo. Kung kayo magkasama nito, tinatry nyo i-work out yung relationship na to. Kahit na minsan hindi ka nagkakaintindihan, kahit na minsan isa is mataas ang ego, nag-aaway, o andun yung sitwasyon na ayaw magpatalo, yung mga ganyan, competition, nakikipag-compete, mga kumbaga gano'n, no? Pero you try, you work hard and effort in this relationship. Yun nga lang, paulit-ulit siya, yung cycle nyo. Para mag-aaway, mag-bate, away, bate, away, bate. Yan ang nakikita ko sa inyo. Kaya ang nakikita ko, kaya rin hindi rin siguro lumabas si Caps kasi nahadun kayo sa sitwasyon na siguro sa sarili nyo, kontento kayo kung ano lang yung meron kayo sa ngayon eh. Yun ang nakikita ko sa inyo. Oo, kahit na matagal na kayo, pero ang yung cycle nyo kasi paulit-ulit eh. Paulit-ulit lang. Yun ang nakikita ko dito. Away bate, hiwalay, away bate, away bate. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yun. Hindi ko na, wala kang lumalabas na Caps eh. Kahit buksan ko yung mga ano, wala. Ito mo. Diba, 3 of Swords. Kumbaga na doon kayo sa sitwasyon minsan, talaga, baka nagkakaroon talaga ng break-up, nag-break up, nag-peace, break up, peace, mga ganyan. No, sa iba sa inyo. Kung kayo sa kahiwalay nito, maaari magkabalikan umuli kayo nito. Andito kasi kayo sa sitwasyon na isa sa inyo is very independent. Alam mo yun yung kontento for being a single, kontento ako bilang ako, kontento ako na ako lang, kontento ako na minsan lang tayo magkita, kontento ako na ganito, kontento ako na ganyan. Kumbaga, may iba sa inyo na ano na ayaw niyang, hindi naman siguro lahat, kumbaga siguro may mga sekreto rin siya na tinatago rin kasi sa nakita ko dito. Kasi siya yung tao na want to be independent talaga. Kung kayo magkahiwalay nitong tao na to, babalik siya at gusto niya ulit magkaroon ng connection sa iyo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Gemini this week? Kung single ka, sa nakikita ko dito, iba sa inyo kasama nyo to sa trabaho. Kumbaga, itong tao na to gusto niya uling maulit yung connection nyo. Ganyan. Nandun siya sa thinking, no? Sa nakikita ko dito. Gusto niya ng peace. Gusto niya ulit sa'yo ng connection nitong tao na to. Ngayon lang, medyo naguguluhan siya kasi hindi niya alam kung kakusapin ko ba siya o hindi. Tatawagan ko ba siya o hindi. Indecision kasi siya. Natatakot siya o hindi niya alam gagawin niya.
money ni Gemini. Sa mga magkakahiwalay yun. Or vice versa. Ay, man. Meron tayo dyan, sabihin ko sa'yo ha. Taurus, Virgo, Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius. Yan ang mga nakita ko dito. Kung ano mang element yan. Money. Ay, Diyos mayo, Marimar. Mukhang hirap ka ata sa money mo, dahil. Okay lang, may parating ka naman ng sahod. Okay, sa when it comes sa money, sakto naman, sa nakita ko dito, oo, nagkakaroon ng problema, pero dito, this time, you need mo mag-save ng money, ha, sa nakita ko dito. Medyo, kahit papaano naman, siguro, kasi may pumapasok naman ang sahod mo, pero you need to save money. May financial problem ang iba, nagkakaroon ng hardship, ganyan, nagkakaroon ng parang handid ka sa sitwasyon na you always waiting na dumating na yung sahod mo, ganyan, sana dumating na ganito. Sa hope I hope talaga na magkaroon kayo ng pag-uumpisa na pag-ipon and think to the future dito sa money niyo. Kasi medyo hard, no, yung iba sa inyo, may financial problem. Wag lang hintayin ng hintay. Okay naman maghintay kasi trabaho niya, pero mag-save kayo ng money. Tingnan natin ang iyong career o job. Career job. Ano kasi, medyo malungkot yung iyong money, no? Sa nakita ko dito. Career job. Okay, when it comes sa career or job mo, sa nakikita ko sa'yo dito, medyo, hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Maaring may mga tao na ayaw sa'yo, galit sa'yo, no? Na may mga tao na matataas ang ego, may mga tao na nakapagbibigay sa'yo ng emotional, nakapagbigay sa'yo ng stress. Kumbaga, may mga tao sa paligid mo na hindi na taksil, ganyan, nagtataksil o hindi nagiging totoo, ganyan. May mga tao na very defensive sa paligid mo, may mga tao na ewan ko why, pero may galit sa nakita ko dito Yun, may mga tao na ma-pride din siguro. Kumbaga, there's a lack of cooperation, lack of coordination. Hindi ka lang makaalis din o hindi ka lang din makabitaw, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Pero kung titingnan ko siya, hindi ka na rin masaya dito sa nakikita ko dito. Baka iba sa inyo, umalis na kayo sa trabaho nyo o you're thinking, no, na gusto mo na umalis, gusto mo na maglipat sa iba sa inyo. Kasi maaaring hindi ka na rin talaga masaya sa meron ka ngayon. Baka sana hindi kayo mawala ng trabaho. Sana kung aalis ka, ikaw lang, pero yung matanggal, huwag naman sana. Pero when it comes sa trabaho and career mo, hindi ka masaya. It's napaka-emotional. Yan. Siguro ini-illusion mo na sana, ganyan. Sana, ayoko na dito, dito na lang, ganyan. Siguro nag-iisip ka na rin ng ganun. Kasi nagkakaroon ng mga aggression, tension, mga ganyan. Conflict. Advice po kay Gemini. Or maaring may mga tao lang talaga na ayaw makipagkaisa sa iyo, sa iba sa inyo. Kumbaga ayaw kanila. Or maari din naman na ayaw mo na ng career mo, ganyan. O trabaho mo. Ipasok mo yung sarili mo doon. Advice. Okay. Okay, Gemini. Di ba sumasakit likod nyo? Bandang likod? Okay. Okay, ang advice sa'yo, sabi dito, tatandaan mo, start a new beginning sa buhay mo. Kailangan mong mahanap ang peace. You need to finding peace, ang sinasabi dito. Sinasabi rin dito na
maging aware ka rin sa mga salita mo, sa mga decision mo, sa feelings ng iba, ganyan. And sarili mo syempre. Start a new beginning, start a new horizon. Mahalin mo muna yung sarili mo din at alagaan yung sarili mo. Kailangan sa'yo, kumbaga hindi mo kailangang makipaglaban o makipag-away o makipagtalo sa mga tao na hindi ka naman gusto. Ganyan. Or kung ayaw na sa'yo, bitiwan mo na, di ba? It's up to you. Mas mahalin mo, unahin mong mahalin yung sarili than sa iba. Sa nakikita ko dito. Yun. Then, sa nasabi nito, kung kinakailangan na makinig ka sa advice ng ibang tao, gawin mo. Be wise, and then, alalahanin mo din yung sarili mo. Ha? Palagi mo alalahanin. Love mo, mahalin mo yung mga, kasi ikaw lang yan. Una mong mahalin yung sarili mo. Dito, sinasabi dito. Arigatou namaste, God bless.